pong lahat at atin po munang puputulin ang ating pong masaya pong fellowship sa isa't isa. At tayo po ay magsisimula na po para sa ating preaching service sa araw po na ito. At bilang ating pong paghahanda, umawit po tayo dito po sa page 50 sa mga pangako'y umasa. Sa ating pong ginawit at ginanya po na tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pong opening prayer at kausapin po natin si Brother John. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, muli po Ama, kami po ay nagpapasalamat po sa mabiyayang umaga na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Sa oras po na ito na muli po kami po ay nagkasama-sama para po kami ay makapakinig, muli pong mag-aral ng iyong mga salita at magkaroon po ng fellowship sa bawat isa at ganoon din po makapagbigay ng mga pagpapuring pag-aawitan po sa inyo pong banal na harapan. At muli po Ama, sa oras po na ito, ang dalangin po namin ang pangunguna at patnubay niyo po sa amin. Patuloy ang banal na Espiritu ang manguna po sa bawat isa sa amin na makikinig, na nandito po ngayon at makakapanood po sa aming pong Facebook Live. At patuloy ang inyo pong anak na gagamitin ay pangunahan patuloy ang banal na Espiritu. Ang ganon ang bawat isa po sa amin. Tunay po amin pong marinig, makita po ang mensahe po na nais niyo pong iparating po sa amin. Salamat po sa lahat po ng mga kapatid at sa lahat po ng dinako niyo po sa araw po na ito dito po sa amin pong kapilya. Patuloy na kayo po ang magpala po at patuloy na manguna sa oras po na ito. Tumaasa po kami na ang oras din po na ito ay makapagbigay ng kalwalatian po sa inyo pong banal na harapan. At ang lahat po ng ito ay amin pong idinadalangin at hinihiling sa matamis na pangalan lamang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. At sa ating pong mga
announcement po ay wala pa rin pong pagbabago sa ating pong mga weekly activities. At siguro po ay special announcement na lamang po sa ating pong year-end fellowship sa darating po na December 29, 4 p.m. po. At nawa ay ang bawat isa po ay maging available sa araw po na iyon. At gayon din po yung ating pong children's class po na year-end ay gaganapin naman po ito sa December 20. At kasabay din po nito yung pong sa children's class din po dito po sa Sulib. Kaya nawa patuloy po natin ipanalangin po ito, maging ang ating pong mga outreach Bible study ay patuloy po nating ipanalangin. At ngayon po ay hindi ko na rin po masyado pong patatagalin. Tatawagin ko na po ang ating pong tagapagsalita. Ibibigay ko na po kay Brother Brian Vincent Gutierrez po. Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa Panginoon at muling nabigyan ng pagkakataon po na maghayag ng kanyang mga salita. Dito po sa 1 Kings chapter 18 po. 1 Kings chapter 18 mula po sa verse 22. 1 Kings chapter 18, verse 22. Akin pong babasahin. Nang magkagayon, sinabi ni Elias sa bayan, Ako lamang ang naiwang propeta ng Panginoon. Ngunit ang mga propeta ni Baal ay 450 lalaki. Bigyan nga nila tayo ng 2 baka, at pumili sila sa ganang kanila ng 1 baka at katayin at ilagay sa ibabaw ng kahoy at huwag lagyan ng apoy sa ilalim. At ihahanda ko ang 1 baka at ilalagay ko sa kahoy at hindi ko lalagyan ng apoy sa ilalim. At tawagan ninyo ang pangalan ng inyong Diyos at tatawagan ko ang pangalan ng Panginoon. At ang Diyos na sumagot sa pamamagitan ng apoy ay siyang maging Diyos. At ang buong bayan ay sumagot at nagsabi, mabuti ang pagkasabi. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay muling manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na ito na binigay niyo sa amin upang kami makapagtipon at makinig ng inyong mga salita. Nawa po kayo ang gumabay sa amin at magpatnubay siyang maghayag ng inyong mensahe sa bawat isa sa amin. Nawa po kayo po ay magbigay ng katahimikan sa aming paligid upang lubusan naming maintindihan ang salita mo na ihahayag. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa atin pong binasa, siguro po yung iilan sa atin dito ay familiar po sa pangyayari na ito. Ito po yung si Elias po ay, kumbaga, challenge niya po yung mga propeta ni Baal sa bundok Carmel. Sa katulad po ng ating binasa, yung challenge po is maghahandog po sila ng baka. Sabi dito, sa 23, at pumili sila ng ganang sa kanila na 1 baka at katayin at ilagay sa ibabaw ng kahoy at huwag lagyan ng apoy sa ilalim at ihahanda ko ang 1 baka at ilalagay ko sa kahoy at hindi ko lalagyan ng apoy sa ilalim. Tapos po sa 24 sabi dito, ang Diyos na sumagot sa pamamagitan ng apoy ay siyang maging Diyos. So yung challenge po is maghahandog po sila ng 1 baka. Pero hindi po nila pwedeng sindihan ng sila yung magsisindi ng apoy, kundi kailangan po nilang tumawag sa kanilang Diyos at humingi ng apoy.
Meron po akong ilang bagay na gustong tignan sa mga pangyayari pong ito. At pinamagatan ko po yung naging pagbubulay ko po dito na to faith, to fury. Pananampalatayang maningas po. Unang-una ko pong gustong tignan dito, sa faith ni Elias po. A faith that is firm or pananampalatayang matatag po. Bakit ko po nasabing matatag? Kung titingnan po natin dito, dun sa 22 po, balik po tayo sa verse 22. Sabi po dito, nang magkagayo sinabi ni Elias sa bayan, ako lamang ang naiwang propeta ng Panginoon, ngunit ang mga propeta ni Baal ay 450 lalaki. Kung titingnan po natin dito, si Elias po ay nag-iisa. Tapos yung kalaban niya po is, sabi dito, 450 lalaki. 450. Pero hindi po siya natakot. Siya po yung nag-issue ng challenge. Dahil po sa kanyang pananampalataya. Hindi po kasi siya nag-iisa dito. Kasama niya po ang Panginoon. Kung titignan po natin as a human numbers, 1 versus 450. Parang nakaka-intimidate po, di ba? Bilang mga tao, meron pong tinatawag na herd mentality. Yung kumbaga, susunod lagi sa marami. Pero si Elias po, hindi siya ganon. Dahil po sa kanyang matatag na pananampalataya. Nanatili po siya sa Panginoon. Sabi dito, ako lamang ang naiwan na propeta ng Panginoon. Ibig sabihin, meron pong iba dati. Ngunit sila'y nawala na. Nawala po sa pananampalataya. Siguro tignan din po natin dito sa Daniel. Daniel chapter 3 po, verse 17 po. Babasahin ko po. Daniel chapter 3 verse 17 hanggang 18 po. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makakapagligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Ito pong pangyayaring ito yung mga kaibigan ni Daniel, na sila Shadrach, Meshach, at Abednego. Dahil hindi po sila sumamba dun sa rebulto ng hari, ay itinapon po sila sa nagniningas na hurno, sabi po dito. Pero sa pananampalataya po nila, yung pananampalataya nila ay nanatiling matatag po. Kung titignan natin dito, hindi lang po yung dahil sa for their own preservation, hindi lang po yun. Sabi dito sa 18, ngunit kung hindi talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos. Yung pananampalataya po nila hindi lang dun sa para maligtas yung sarili nila, kundi po pananampalataya po siyang matatag na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay ang tunay na Diyos. Katulad po ni Elias, sila ay nanatili sa pananampalataya, nanatiling matatag ang kanilang pananampalataya. At kung titignan natin sa mga susunod na verse po, siguro po dito sa
Daniel pa rin po, chapter 3, verse 25. Siya'y sumagot at nagsabi, narito aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso, at ang anyo ng ika-4 ay kaawangis ng isang anak ng mga Diyos. Yung pananampalataya po nila, hindi po siya wasted. Hindi, sabi dito, nagsisilakad sa gitna ng apoy at sila'y walang paso. Makikita po natin yung pananampalataya nila na matatag ay hindi po sayang. Pero hindi po dahil doon yung kanilang pananampalataya. Sabi nga nila, kung hindi man, basahin ko po ulit sa 18. Ngunit kung hindi talastasin mo, O Hari, hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos. Hindi po yung self-preservation yung source ng kanilang faith. Balik po siguro tayo sa ating text sa 1 Kings. Nakita po natin na si Elias po ay may matatag na pananampalataya. Pangalawa po na gusto kong tignan natin is, una po is faith that is firm. Pangalawa po, faith that is free. Siguro po, balik tayo dun sa ating text. 1 Kings chapter 18. Dito po sa verse 28. Ito na po yung nagsimula na po yung competition at yung mga propeta po ni Baal ay humihingi po ng apoy. Babasahin ko po. At sila'y nagsisigaw ng malakas at sila'y nagsipagkudlit ayon sa kanilang kaugalian ng sundang at mga sibat hanggang sa bumulwak ang dugo sa kanila. Makikita po natin dito yung mga propeta po ni Baal. Kung ano-ano po yung ginagawa nila. Sabi dito, sa English, they cried aloud and cut themselves after their manner with knives and lancets till the blood gushed out upon them. 29 po, at nangyari ng makaraan ang kinatanghaliang tapat na sila'y naghula hanggang sa oras ng paghandog ng alay na ukol sa hapon. Ngunit wala kahit tinig ng sino mang sumagot ni sino mang nakinig. Nakikita po natin una dito is yung mga propeta po na sumasamba kay Baal is ang dami po nilang ritual na ginagawa para lamang po tumawag sa kanilang Diyos, sa kanilang Diyos-Diyosan. Pero tignan po natin yung kay Elias. Dito po sa verse 37. Verse 37 hanggang 38 po. Babasahin ko po. Dinggin mo ako, O Panginoon, dinggin mo ako, upang matalastas ng bayang ito na ikaw na Panginoon ay Diyos at iyong pinapanumbalik ang kanilang puso. Nang magkagayoy ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinupok ang handog na susunugin at ang kahoy at mga bato at ang alabok at hinimuran ang tubig na nasa hukay. Gusto ko pang tignan natin dito is yung sa 37 po. Sa pananampalataya po ni Elias, humingi lang po siya, tumawag po siya sa Panginoon at yung Panginoon po ay sumagot. Hindi niya po kinailangan na magsisigaw o gumawa ng anumang ritual katulad nung ginagawa ng mga
kalaban niya po. Sumagot po yung Panginoon sa kanya sa pananampalataya po. Siguro tingnan din po natin itong sa Acts chapter 3 po. Simulan po siguro natin dito sa verse 2. Acts chapter 3 verse 2. At isang lalaki na pilay buhat pa sa tiyan ng kaniyang ina ay dinadala roon na siya'y inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro, na kasama si Juan, ay sinabi, tignan mo kami, at kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Verse 6 po, datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako, datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristo ng taga Nazaret, lumakad ka. At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya itinindig. At pagkadakay nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Faith that is free po. Sabi po ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Hindi lang po basta-basta free. It is also precious. Mas mahalaga po. Hindi lang free, precious, and priceless po. Kasi, tingnan po natin ito. Sabi dito mula dun sa verse 2, isang lalaki na pilay buhat pa sa tiyan ng kanyang ina. Simula po nung pinanganak siya, pilay na siya. Nanlilimos po siya. Pero lahat po nung nilimos niya lahat po nung nakuha niya ay hindi po maiikumpara dun sa binigay ni Pedro sa kanya. Ganon din po yung kay Elias. Hindi niya po kinailangan ng anumang ritual o anumang gawain. Yung importante po is yung kanyang pananampalataya. Hindi po kasi si Elias yung gumagawa, kundi yung Panginoon. Huwag po tayong magtiwala sa ating sarili, kundi ilagak po natin yon sa Panginoon. A faith that is free. Hindi po kailangan na ay bago ako manampalataya, dapat gagawa muna akong maraming mabuting bagay. Bago ako lumapit sa Panginoon, dapat mayaman ako na tumutulong sa maraming mahirap. Hindi ko naman po sinasabi na pangit yon o masama po yon. Pero hindi po yun yung sagot. Dahil po walang bayad yung pananampalataya. Para sa atin pa walang bayad dahil po binayaran na po ng ating Panginoong Jesus. Siguro po balik ulit tayo sa ating text sa 1 Kings. Nakita po natin yung pananampalataya ni Elias ay firm o matatag
pananampalataya na free. At pangatlo po, at kahuli-hulihan po siguro, a faith that is flawless. Balik po tayo 1 Kings chapter 18, verse 31 po. Simulan po natin sa 31. Sabi dito, at kumuha si Elias ng 12 bato, ayon sa bilang ng mga lipi ng anak ni Jacob, na sa kanya ang salita ng Panginoon ay dumating na sinasabi, Israel ang magiging iyong pangalan. At sa pamamagitan ng mga bato ay kanyang itinayo ang dambana sa pangalan ng Panginoon, at kanyang nilagyan ng hukay sa palibot ng dambana na ang laki ay kasisidlan ng 2 takal na binhi. At kanyang nilagay ang kahoy na maayos at kinatay ang baka at ipinatong sa kahoy at kanyang sinabi, punuin ninyo ang 4 na tapayan ng tubig at ibuhos ninyo sa handog na susunugin at sa kahoy. At kanyang sinabi, gawin ninyong ikalawa at kanilang ginawang ikalawa at kanyang sinabi, gawin ninyong ikatlo at kanilang ginawang ikatlo. At ang tubig ay umagos sa palibot ng dambana at kanyang pinuno naman ng tubig ang hukay. Ito po nung si Elias naman po yung tatawag sa ating Panginoon. Gumawa po siya ng dambana, sabi dito, at inayos niya yung handog na susunugin. Pero bago niya po ginawa yon, sabi dito, pinabuhusan niya po ng tubig. Sabi dito, 4 na tapayan, tapos pinaulit niya po ng 2 beses. So kung iisipin po natin, basang-basa po yung ihahandog niya, yung mga kahoy, yung mismong baka na iaalay niya. Sa pag-start po kasi ng fire, halimbawa po sa mga campfire, yung kahoy po na ginagamit is dapat dry. Yung tuyong-tuyo po talaga, hindi yung bagong putol kasi kahit konting moisture lang po is mahirap po siyang magliyab. Hindi siya mag-aapoy. Kahit yung uling na po mismo, basta moisture siya, mahirap po siyang magliyab. Pero dito po, si Elias po, pinabuhusan niya po ng maraming tubig. Tapos po sabi pa ay gumawa siya ng hukay sa paligid at pinuno niya rin po ng tubig. Pero kung titignan po natin dun sa verse 38 po, sabi dito, nang magkagayoy, ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinupok ang handog na susunugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok at hinimuran ang tubig na nasa hukay. Sa English po sabi, the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. Yung pananampalataya po ni Elias is flawless. Binigyan po siya ng flawless victory sa challenge niya na ito. No room for doubt po. Hindi po siya pwedeng pagdudahan doon sa kanyang naging victory. Sa naging victory ng Panginoon. Kasi nakita po nilang ginawa niya yung dambana. Hindi po nila pwedeng sabihin, ay hindi, nandaya yan. May tinagong apoy yan dyan sa ilalim. Pinabuhusan niya po ng tubig. At nung dumating po yung apoy na hiningi niya sa Panginoon, hindi lang po nagliyab. Kung babasahin po natin, sabi dito, sinupok
English consumed. Ganun po katindi. Hindi lang po yung handog, hindi lang po yung kahoy. Sabi dito, at ang mga bato at ang alabok. Pati po yung tubig. A flawless victory po. Yung pananampalataya po sa Panginoon, ganyan po. Kung titignan po natin siguro kung as a human, bilang isang tao po, yung situation po na yon na yung handog mo, yung mga kahoy mo is basa. Kung siguro po nakakapanlo mo, ay, hindi na talaga sisindi to. Paano na to? Pero hindi po. Minsan po yung mga setback, yung mga disadvantages, yan po yung way ng Panginoon para ipakita yung kanyang power. As long as manampalataya po tayo. Siguro tignan din po natin yung sa John chapter 11. John chapter 11 po, verse 40. Babasahin ko po. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Di baga sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos." Kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot, upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin." At nang masabi niyang ang gayon ay sumigaw siya ng malakas na tinig, "Lazaro, lumabas ka." Siya na patay ay lumabas na natatalian ang mga kamay at ang mga paa ng mga kayong panglibing at ang kanyang muka ay nababalot ng isang panyo. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Siya'y inyong kalagan at bayaan ninyong siyang yumaon." Ito po yung pangyayari po na binuhay ng Panginoon si Lazarus. Nung una po siyang dumating dito, nagluluksa po sila, sinasabi, bakit too late na po siyang dumating? Patay na po si Lazarus. Ba't hindi niya pinagaling? Pero hindi po nila alam na yung situation na yon, as long as manampalataya sila, is yun yung magiging, kumbaga magpapakita sa kapangyarihan ng Panginoon. Katulad po ng nangyari kay Elias. A flawless faith delivers a flawless victory. Ngayon po, bilang conclusion sa mga nakita po natin, unang-una po, faith that is firm. Pangalawa, faith that is free. At pangatlo, faith that is flawless. Gusto ko pong i-connecto sa ating sariling buhay. Nawa po yung pananampalataya natin sa Panginoon ay maging matatag. At manampalataya po tayo na yung kailangan nating bayaran, yung ating kasalanan, is nabayaran na po ng Panginoon. It is free. At ito po yung maglilid sa atin sa flawless salvation. Kauli-hulihan po siguro sa Ephesians chapter 2, verse 8. Ephesians chapter 2, verse 8. Sapagkat sa biyaya
kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ito po yung faith. Faith that is firm, free, and flawless. Sa pamamagitan po ng pananampalataya. Siguro hanggang doon lamang po at tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na ito at sa nahayag ninyong mga salita. Nawa po ang mensaheng ito ay manatili sa bawat isa sa amin at tumimo sa aming puso upang mamuhay kaming kalugod-lugod sa inyo. Kayo po ang patuloy na gumabay sa amin sa mga susunod pang gawain at ganoon din sa bawat isa sa amin, sa mga kapatid na hindi namin kasama rito. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po and God bless po. Ayun, salamat po sa Panginoon sa kanya pong mga salita na ating pong napakinggan. At salamat din po sa ating kapatid na naghayag ng kanyang mga salita. Tayo po ay magwakas dito po sa isang awitin. Ito pong page 65, Matamis na Kapayapaan. Sa puso ko ay nakikinig
manalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, lubos ka po naming pinupuri, pinasasalamatan po sa napakabiyayang oras na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po at ipinakita mo po ang kahalagahan ng aming pananampalataya. At pinakita mo rin po na ang aming pananampalataya ay dapat po nakasentro sa inyong bugtong na anak na si Jesus, na siyang aming Panginoon, Diyos at aming tagapagligtas. Sapagkat kung ang aming pananampalataya ay nakatuon po sa iyong walang hanggang kadakilaan at kapangyarihan, ang aming pananampalataya ay magiging matatag. At hindi po ito magagapi ng anumang mga bagay na kulang sa aming mga buhay. At saan man po kami naroroon, ito ay magiging matatag sapagkat ito'y nakatuon sa iyong bugtong na anak na si Jesus, na aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. At nakita rin po namin na ang aming pananampalataya ang siyang nagdadala ng tunay na pag-asa. At higit sa lahat, ang aming pananampalataya ang siyang tinitignan mo upang ibuhos mo sa amin ang kaligtasan, buhay na walang hanggan, at ganun din, mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok sa buhay po namin na ito. Kaya dalangin po namin, kung mayroon man po sa aming pagtitipon ang wala pang tunay na pananampalataya, hipuin mo po ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan, at makita niya po ang kanyang sarili na wala po siyang magagawa, liban lang kung siya po'y sumampalataya sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Upang sa ganun po ay masumpungan niya ang kaligtasan at buhay na walang hanggan at maranasan niya ang inyo pong walang hanggang kapangyarihan. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga kapatid na dumalo. Pagpalain mo po ang bawat isa. Salamat din po sa iyong anak na ginamit. Patuloy po naming panalangin ang iyong pangunguna, pag-iingat sa buhay niya, nang sa ganun po ay patuloy na magamit mo po siya sa pangangaral ng iyong mga salita. Amin din pong ipinagkakatiwala ang mga natitirang sandali. Ikaw po ang siyang patuloy na manguna at naway patuloy na maluwalhati ka po namin sa aming kalagitnaan. At taglayin po namin ang sigla ng aming pananampalataya upang kami patuloy na mamuhay na ayon sa iyong kalooban. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Good morning and God bless po. At sa mga kapatid po na nagnanais na makibahagi po sa ating communion o sa ating breaking of bread, ay marahil po ay maganda na po tayo.